So, ayan. Our topic for today is ano to? Our topic for today is the network fundamentals. Ayan. So, network conventions. The making and reading of a network diagram requires some familiarity with the network conventions. One of the main features of PERT and CPM is their use of a network or precedence diagram, which is the key in solving typical problems. The precedence diagram clearly indicates which of the activities must be performed in the sequence and which can be performed independently with each other. The network diagram is composed of a number of arrows and nodes. So, dito sa network conventions, sinasabi lang dito na dapat familiar tayo sa paggawa ng network diagram. Di ba, napa-assign sa inyo yung mga ibang mga symbols and needed acronyms about sa critical path. So, dito, medyo familiar na kayo sa mga ibang terms na nakuha ninyo since ito na yung pinaka-start kung paano tayo makakagawa ng network diagram. Okay. Or tinatawag din siyang precedence diagram kasi dito malalaman natin kung ano yung mga starting activities and kung ano may mga precedes activities na kailangan nila, or pag sinabing precedes is yung bago mo gawin yung activity na ito, kailangan mo munang matapos yung activity 1, mga ganyan. Okay? So, may dalawang version ng network diagram. Yan ay yung activity on arrow or AOA networks using arrows to designate activity. And yung pangalawa naman is yung activity on node, AON networks, using nodes to designate activities. So, dito sa dalawang version na to, ang mas magandang gamitin is itong AON, yung node-to-node version. Kasi itong AOA is, ano lang siya, arrow to arrow lang. So, medyo walang point of meeting. Maganda dito kasi may node. So, ito yon yung AOA. Ito yung sinasabi ko na using arrows to designate activities. So, itong A is activity to. Activity A papunta sa activity B using arrow. So, makikita nyo from left to right may arrow papuntang B. So, activity A to activity B. Okay? So, ang activity on node naman, using nodes to designate activities, may node siya. Okay? So, from node 1 to 2, yun yung activity A. From node 2 to 3, yun yung activity B. So, dito, ang activity mismo is yung arrow. Okay? So, may description siyang A. Yung activity A na yan, ito yon yung activity 1 to 2. And yung activity B is yung activity 2 to 3. Okay? So, ibig sabihin nitong AOA is parang short version nitong AON. Okay? Kasi parang ito, activity A, activity B agad. Samantalang dito is medyo mas mahaba. Pero mas detalyado. Kaya mas maganda yung AON. Okay? Next. So, ito yan. Inulit ko lang. Okay? So, itong activity, itong A and B na yan, ang tawag dyan ay start or beginning point. And ito namang B is yung end. Okay. At yung A and B na yan, ang tawag dyan ay event. Okay. Yan yung tinatawag na event. The nodes in the AOA approach represents the beginning and the end of activity. So, ito yung beginning ng activity, ito naman yung end ng activity. Okay? Which are called events. Okay? Events are point in time. So, point in time yan. So, dito sa AON, ang events dyan is itong 1 and 2. Point in time yan. So,
That is the point in time. Okay? Unlike activities, they do not consume either resources or time. So, hindi nagko-consume ng time itong mga event na to. So, parang ano siya, point of time siya. Ibig sabihin dito nag-start yung activity, ito yung beginning, and ito naman yung end. Okay? So, while dito naman sa AON, ang tawag naman dito ay pwede natin siyang tawaging activity 1 to 2. Ito. Ang indicator natin is yung node 1 to 2. Activity 1 to 2. Or pwede mo rin naman siyang tawaging activity A or activity B. Okay? So, yan. So, ano yung mga activity na yan? Diba? Mga pinasulat ko na sa inyo yan dati na mag-list kayo ng mga activities na kailanganin natin dito sa construction scheduling. Yan yung mga excavation, clearing of sites, concrete pouring, etc. etc. So, yan yan. Okay? So, dako tayo dito sa elements of network diagram. So, ito lang yung mga kailangan ninyong alamin sa paggawa ng network diagram. So, work B cannot start until after work A is completed. Ibig sabihin, yung activity B, hindi siya magsi-start or magagawa kapag hindi patapos itong A na to. Okay, example niyan is, hindi ka pa pwedeng, ito, let's say this is concrete pouring and ito is excavation. Okay. So, hindi ka makakapag buhos ng konkreto kung wala kang in-excavate para sa footing. So, make sense lang siya. Nagme-make sense naman siya, di ba? So, dito naman, sa diagram na to, C cannot start until both A and B are completed. Ibig sabihin, hindi magsi-start itong activity C kapag hindi mo pa natapos yung activity A and B. So, ibig sabihin, meron siyang point in time. So, ditong part na to, dito yung event na yan na sinasabi. Para mag-proceed tayo sa next activity. Okay? So, dito naman, A must be completed before either B or C can start. So, dito naman, dapat matapos muna yung activity A bago magsimula yung B at C. So, ganyan lang yan ha. Medyo madali lang naman siyang intindihin. Dito, both A and C must be completed before either B or D can start. So, dito, dalawa. Yung activity A at C dapat magawa muna bago ka mag-proceed sa activity B and D. Okay? So, dito naman, both A and B must be completed before C can start. Okay? D depends only on B. And D depends only on B and A. Okay. B and A. Okay. So, yung D, dito muna tayo. Both A and B daw, kailangang matapos bago magsimula yung C. Okay? At itong letter D naman, ganun din. Nagdedepende itong activity D dito sa A at B kasi meron siyang dummy papunta dito. So, na tinatawag na X. X is called dummy. So, bakit tayo naglalagay ng dummy? Para ma-connect natin. Ibig sabihin, yung D, connected siya dito sa A at B na to. Okay. Since parallel sila na line, naglagay ng dummy na, which is called X. Para mas maganda yung illustration, hindi magulo. Bawal kasi yung mga intersection kapag gumagawa tayo ng network diagram. Okay. So, dito naman, D depends on A and B. So, dito, katulad din ito, yung D, depend din siya sa A and B, and C depends on A only. Dito, si C naman, nagdedepende lang siya sa activity A.
So, kapag matapos mo yung activity A, pwede kang mag-proceed sa activity C. Kapag yung B hindi pa tapos, okay lang. Kasi nagde-depende naman yung activity C dito sa A. Naiintindihan ba, class? Klaro ba? Class? Diyan pa ba kayo? Yes po, ma'am. Okay. So, sabihan niyo ako kung nalilito kayo, ha? Okay, sige. Next, proceed tayo. Next is, dako naman tayo sa mga principles in networking or arrow diagram. So, ito mga principles lang to na kailangan ninyong malaman bago tayo gumawa or para tayo maging familiar sa network diagram. Okay? Principle number 1, everything in the network or arrow diagram must have meaning. Ibig sabihin, may mga meaning lahat ng nandun sa diagram na yan. Hindi lang yan basta linya-linya. Okay? Tulad dito, every arrow represents an item of work and is called activity. Yun yung sinasabi natin kanina. Diba? Activity A. So, ibig sabihin yung A na yan, equivalent yan sa excavation. A is equal to excavation. So, yan. Ibig sabihin, ang tawag doon sa activity A is excavation yan. So, B, an event is the starting point of an activity represented by a circle, square, or any geometrical form. So, yun. Sinasabi ko, yung point in time, yung event. So, pwede siyang represented ng circle, square, or kahit ano, star, heart. Pero mas maganda, yung circle nyo na lang. Mas madali lang naman gawin yung circle. So, event ang tawag dyan. Okay? An activity is dependent upon and cannot begin until after the completion of all preceding activities. Okay, so, ibig sabihin daw, dependent or nagde-depende yung mga activities na to, kapag matapos yung preceding activities. Pag sinabing preceding, before activities, ibig sabihin, kailangan mo munang gawin itong making forms and order ng delivery ng cement bago ka makapag-pour ng footing slab. Okay? So, hindi pwedeng nauna yung pouring slab, wala ka pa ngang semento at hindi ka pa nakapag-forma. Hindi pwedeng baliktad. Papuntang left to right lahat. Yung arrow natin is papuntang left to right. Ibig sabihin, dapat mauuna yung mga activities dito sa left bago magawa or mag-start yung dito sa bandang right. Okay? So, ganun lang yun, ha? Letter D, all activities that starts with the same event cannot begin until after the completion of all activities that enter that event. So, since this is event number 3, so, yun ang sinasabi, dapat daw, yung mga pumapasok na activities dito sa event na to, event 3, kailangan munang matapos bago mag-umpisa yung next na activities, which is itong pour footing slab and yung pour pedestal. So, medyo paulit-ulit lang talaga yung mga description niya. So, medyo para hindi tayo malito, yan, pinaulit-ulit talaga niya. So, dito naman, ganun din yan, in this diagram, yung tatlong activities of staking, butterboard, and digging daw, which starts from event 5, nag-start siya, diba? Nag-start siya dito sa event 5. Diba? Must wait, kailangan mag-antay kapag matapos na yung activity na all activities entering event 5 have been entirely complete. So, yung mga pumasok dito daw sa event 5 na to, ito, which is yung secure building permit and yung clearing the site, kailangan munang matapos bago mag-start itong staking, butterboards, and digging. Okay, paulit-ulit lang yung explanation. Basta kung ano yung papasok sa event na to, mag-iintay muna itong mga events na palabas. Papasok at palabas. Okay? Ganun. So, principle number 2, an activity has a single definite starting point and a single definite end point. So, pag gumagawa tayo ng network diagram, isa lang ang starting point at isa lang ang end point. Yung gitna, pwedeng dumabi yan. Okay? Katulad ng nito, di ba? Ibig sabihin, bandang gitna ito kasi dalawa yung activity na to eh.
Ibig sabihin, may event dito, so dalawa. So, hindi ito yung starting point. Ito, pwede itong maging starting point. Okay, no? Okay. So, yun. Ito yung sinasabi niya. An arrow in the network must satisfy two basic questions. What activities must be completed before this one can start? And what activities cannot be started if this one is not completed? So, dapat masasatisfy niya yung mga dalawang question na yan. Diba? Tulad dito. Anong activity yung kailangang makumpleto bago mag-umpisa ang isang activity? Tulad yan. Diba? Una munang activity, kailangan mong mag-dig or maghukay para gumawa ka ng forma. Digging is equivalent to excavation. Pagka may forma ka na, say for example, ng tie beams, yan, kailangan mong formahan yan, diba? Or yung footing, pwede ka na ngayong magbuhos para sa footing mo. Okay. And kapag may forma ka na para sa wall footing, pwede ka na ngayon magbuhos ng wall footing mo. So, yan. After mo magbuhos, pwede ka na ngayon gumawa or magpatong ng CHB, block laying. So, yan ang example ng network. Okay? Principle number 3. The network or arrow diagram does not describe time relationships but rather dependency relationship. So, yung arrow na yan is hindi nagdi-describe ng time relationship. Hindi porket mahaba itong arrow dito sa A is matagal mo siyang gagawin. So, ano lang siya? Representation lang yan. Okay? The length and direction of an activity arrow has no relationship with the amount of time required to accomplish the work represented by it. Similarly, two activities starting with the same event do not necessarily occur at the same time. So, sinasabi dito, di ba itong sa event 2, meron siyang dalawang activity na kailangan mong gawin. Ibig sabihin, hindi naman kailangang sabay itong gawin. Okay? Not necessarily pwede siyang magsabay. Okay? Pero, pwede siyang magsabay. Pwedeng magsabay yung activity B and C, pero hindi necessarily kailangang magsabay. Kasi pwedeng mauna yung B muna gawin, and then pwedeng medyo ma-delay to. Basta matapos yung activity A. Okay? So, walang problema dyan. Naintindihan, class? Yes, Okay? ma'am. Okay, thank you. Next, principle number 4, that the network or arrow diagram is hardly ever done by a single person. So, itong network na to, or arrow diagram is hindi talaga siya ginagawa ng isang tao. Diba? The accomplishment of the schedule made in the network diagram is influenced by several numbers of people sorry, who have something to do with the project and should be consulted with when making the network. Ibig sabihin, hindi lang isa yung taong makakagawa ng manpower ng network diagram mo. Okay? Likewise, the subcontractors and suppliers should be asked to review the network to be sure that the activities affecting their participation is accurately and realistically described. Ayan. So, kapag gumagawa ka ng network diagram, kailangan mo siyang i-consult sa mga iba. Kasi maya meron kang hindi nasama, at least may magdo-double check ng gawa ninyo. Okay? Wait lang nga, ang ingay eh. Tiday na, naririnig kayo dito. Ayan. So, it is hardly ever done by a single person. Okay. Next.
So, fundamental elements of PERT networking. So, itong fundamental elements of PERT networking or CPM networking is ito rin naman yung mga description na hiningi ko sa inyo dati. So, the fundamental elements of CPM or PERT networking activities are activity, event, and time. So, yan yung mga kailangan natin. So, alam niyo na ibig sabihin activity, di ba? Yan yung work operation na kailangan para matapos yung isang task or a segment of task. In short, it is the actual work between events. So, yan yung talagang ginagawa. Example nun is each particular work such as yung clearing, excavation, foundation, diba, concrete works are indicated by an arrow on the project network. So, the arrow should always point to the right. Papuntang right lagi. Okay? So, tingnan. Pag ganun lagi ang ating arrow. Which represents activity is identified by a numbered circle at its tail and another number circle at its point. So, meron kang number circle dito and meron din sa at point. So, this is 1 and this is 2. So, ganyan. The description of the activity is written along the arrow. So, yung activity mo is nandito, A. Activity A. Or, di kaya ilagay mo excavation. Yan. Diba? Event. Purahin natin dahil magulo. Ayan. So, event is a point in time signifying the beginning or end of one or more activities. So, yun na nga, beginning or end yung event na yan. So, ito yung 1 and 2. Yun yung events, di ba? It denotes the completion of all preceding or predecessor activities and the beginning of one or more succeeding activities. The event is indicated on the network as a circle, square, ellipse, or any form of geometrical symbols with a number written therein for identification. So, ito nga yun, 1 and 2. So, kahit circle, square, whatever. Numbering the event follows the construction of network. So, yung pag na-number ng events, ibig sabihin, yun yung parang, 10 minutes na lang, bilis. Yun yung pagkakasunod-sunod. Kaya dapat, yung pag na-number mo niyan, sunod-sunod din, di ba ito? This is 1, ito naman 2, this is 3. Hindi pwedeng 1, ginawa mo tong 3, ito 2. Hindi ganun, ha? Dapat sunod-sunod siya. So, for this reason, one or more dummy activity may be used in a network. So, activities can either be by their endpoint, such as 1 to 2 or 2 to 4. By letter assigned to an arrow such as A, B, C. So, yun yung kanina natin, katulad niyan. So, ito yung event 1, event 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, yung pwede mo siyang tawaging activity 1 to 2, activity 1 to 3, or activity A, activity B, activity C, activity D, and so forth. So, pag sinabing dummy, an arrow or network showing the dependent relationship between two activities. Yan. So, may relation yung event 4 to 5. Okay, activity 4 to 5. Since wala ka namang kailangang gawin dyan, naglalagay tayo ng dummy. Okay. So, naglalagay ka dyan ngayon ng dummy. Dummy activity does not represent actual work or effort. Wala naman yung actual work or hindi siya nagko-consume ng time. Dummy activity may be used in the network to distinguish between two or more parallel activities. Kapag may parallel activities, katulad nito, yung activity C and D ay parallel dito sa example na to. And hindi magagawa yung activity G kapag hindi tapos yung C. Kaya nagkaroon ka ngayon ng dummy. Okay, so ganun yun. Naintindihan, class? Yes po, ma'am. Okay. So, duration of an activity is the time it takes
it takes an activity to be finished. In short, this is the normal time duration of a task. Duration activity is the span of time from the early start to its early finish or from its late start to its late finish. So, itong duration of an activity, ito yung time span na kailangan para matapos mo yung isang activity. Say, for example, itong A, excavation, yung excavation. So, ilang days kaya yung activity na yan? Say, for example, kailangan mo ng 5 days dyan. Yan. So, dito naman sa C, ilang days yan? 9 days. So, siguro 6 days. Yan. So, kaya yung kanina natin, yung mga arrow na yan, hindi ibig sabihin yan ay kung gaano yung duration. Kasi meron yung equivalent duration. Nilalagay nyo lang dyan. Okay? So, yun yung duration ng activity. So, ilang minutes na lang? 6:42. Wait lang, ang ingay ah. Te, pumasok nga kayo. Narinig talaga kayo. Ayan. So, next is path. A path is a sequence of activities that leads from the starting node to the finishing node. Thus, the sequence 1, 2, 4, 6 in the network of figure 5, 9, ito is a path. So, yung sequence daw na 1, 2, 4, 6 is a path. Ang tawag dyan ay path. Diba yung CPM is critical path method. So, yan yung mga path. Okay? There are two paths from the starting node to the finishing nodes. They are, ito yon, di ba? Ito, 1, 2, 1 to 2, 4 to 6. Di ba? Yun yung isang path. And yung isang path naman is 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6. So, dalawa yan. Actually, pwede pa siyang lagyan natin ng isa. 1, 2, ito, wait lang. Ayusin natin ang pangit. So, 1, 2, 4. Sa bagay, kasi dami kasi yung 5 eh. Yung paano eh. 5, 6. So, ganyan. So, activity A, C, G. So, ito yun. Ito yung 1, 2, 4. 1, 2, 4, 5, 6. Ito yun. 1, 2, 4, 5, 6. Papunta dito. Since may dami kang nilagay. Diba? Ganon. So, itong activity na to, ano yan? A, C, F. Activity A, C, F. Diba? Itong 1, 3, 5, 6. Activity B, 1, 3. Ba't dalawa may D at B, E dun? Diba? So, may mali dito. Hayaan mo na. B, D, and G. So, itong 1, 2, 4, 5, 6. Ito yung A, papuntang C, papuntang dummy, papuntang G. A, C, G. Okay. So, magkaiba siya dito sa path A. Na A, C, F. Ito, A, C, G. Okay. So, kaya pwede siyang maging tatlo. Nagets ba, class? So, ganun ang pag-aano ng path ha, pag-check ng path. Kung ano yung susundan mo lang yung arrow kung saan papunta. Okay. Ayan. So, comments natin dito. Kaya pa ba to? Sige lang. Check natin. So, the length or time of any path can be determined by adding the expected time of the activities along the... So, yun. Yung pwede nating ilagay yung duration ng path doon sa network diagram. Tulad ng nilagay ko, diba? A is equivalent to 4 days, yung mga ganyan. The path with the longest time catches management interest because it governs the project completion task. Completion time. So, kung anong may pinakamahabang path, yun yung tinitingnan talaga ng mga management kasi
doon natin malalaman kung kailan matatapos yung project. Kasi yun yung pinaka-critical path method. In short, the expected duration of the project is equal to the expected time of the longest path. Yun na nga, ito yung CPM. Kung ano yung pinakamahabang duration, yun yung longest path, diba? If there are delays along the longest path o CPM, naturally, there is also corresponding delay in project completion. So, kapag may delay yung longest path mo, maapektuhan yung duration ng project mo. Therefore, any attempt to shorten the project completion time must concentrate on the longest sequence of activities because of its relation to the completion time. So, kapag ma-determine mo na yung longest path mo, doon ka ngayon mag-a-adjust ng mga time para paano mo siya mapapaliit kasi yun yung pinaka-completion time mo eh. Okay? So, yun yung doon mo malalaman pwede mo pang mapabilis yung pagkatapos ng project or kung kailan yung pinakamatagal, mga ganyan. The longest path is the critical path and its activity are called critical activities. So, yun, critical path and critical activities. Paths that are shorter than the critical path may experience some delay but may not affect the overall completion time as long as the ultimate path time does not exceed the length of the critical. So, yung mga maliliit na mga path na yan, okay lang siyang ma-delay since hindi naman siya maka-apekto sa longest path natin. Kasi yung longest path, doon natin malalaman yung duration ng isang project. Okay? Number 8. The allowable slippage of any path is called path slack or float time. It indicates the difference between the length of a given path and the length of the critical path. So, yan. Airtime float time or path slack. The critical path then has a zero slack or float. Okay? So, ayan. Yung pinaka-critical path natin, wala tayong zero slack or float. Pero, yung iba, meron tayong mga ganyan. So, parang yan yung equivalent ng dummy. Okay? So, less than 1 minute na lang tayo, class. So, yung next is, ano na lang, ha? Sa next na link. Okay? So, pwede na kayong mag-end. Magsesend ako ng next link. Ayan, pakisabi sa iba na mag-join na.
Ayan, so, sige, mag-join na lang yung iba. Ayan. So, nandiyan na kayo, class? Sige. So, next Yes po, ma'am. is, ay, thank you. Nakikita yung screen ko? Opo. Okay. So, dapat tayo dito sa illustrations para mas maging familiar pa tayo. Pero actually, pag ulit-ulit lang na naman to eh. Ayan o. Diba? So, yan na naman. Sinasabi na naman niya. Ang activity A daw, kailangan makumpleto bago umpisahan yung B. At, ganun din kapag matapos mo yung B, maumpisahan mo yung activity C. Okay. So, ito rin na naman, hindi mo maumpisahan yung C kapag hindi mo matapos yung A and B. Okay? Ganyan. Performance of A is dependent on the performance of B. So, dependent silang dalawa. So, yan, alam nyo naman na yan. So, if activity must precede B and C, the network will be as follows. So, kapag sinabing the activity must precede B and C, ganyan ang itsura niya. Pag sinabing precede, A precedes B and C. Ibig sabihin, A precedes B and C. Ibig sabihin, hindi yung A is before ng B and C. Ganun lang ibig sabihin ng precede. Ha? Ayan. When several activities enter a node, it means that all those activities must be completed first before any activities that will begin at the node can start. So, yun. Yun. Na-explain na natin to kanina. Kailangan mo nang matapos tong A at B bago magsimula yung C and D. Okay. Yan. So, dito, when two activities have the same start, katulad nito, may activity dalawa, starting point nila is yung point A. Okay? A dummy node and activity is used to preserve the different identity of each activity. In the following diagram, activity A and B must be completed. So, A and B kailangan makomplete before activity C begins. Kaya nagkaroon ka ng dummy. Ibig sabihin, kailangan matapos muna yung activity A and B bago mo maumpisahan yung C. Yan. So, ito rin yung kaninang dummy. So, ganun din yan. So, dependent yung D dito sa A. Okay? And B. So, ganun din naman yung ibig sabihin. And itong activity B na to is ano lang siya, nagre-rely lang siya dito sa A. Wala siyang pakialam dito. So, C yan. A, B, C, D dapat. So, C yan dapat. Okay. So, dito, from the following network, activity A and B both precede activity C. Okay. But D is dependent only on the completion of B. So, yung D daw, magagawa lang sa completion ng B. Pero yung C, kailangang magawa daw muna yung A at B. Okay? So, itong D, nagdedepende lang siya sa B. Kung hindi pa magawa yung A, wala siyang pakialam. Kasi pag matapos yung B, pwede na siya. Pero itong C, nagdedepende siya dito sa B at sa A. Yun ang sabi. Okay? And yung E, dependent siya sa C.
So, hindi magagawa yung E kapag hindi natapos yung C. So, yan. So, ganyan yung mga example ng mga diagram. Starting and ending arrows are sometimes used during development of a network diagram for more clarity. So, nilalagyan natin ng start at end para alam natin kung saan nag-uumpisa at natatapos. Okay? So, kapag gagawa kayo ng network diagram, lagyan nyo ng start at end, ha? Ayan. So, yan. May parallel tayo. Yan, mga ganyan. So, rules for numbering events in a network diagram. Okay, so, ito yung mga rules. All events should be numbered starting from left to right. So, dapat left to right ang pag-number. Okay? So, katulad yan. 1, 2. No event number should be lower than the number of the event preceding it. Left to right direction. Ibig sabihin, okay, no event number should be lower than the number of the event. Okay, so dapat papunta lagi sa left to right. Ibig sabihin, bawal yung 1 na pupunta dito, dito 2. Gets? Kasi bawal yung lower. Bago yung precede mo. So, dapat papalaki ng papalaki. Okay? Event should be numbered from top to bottom. Left to right and top to bottom. So, kapag tapos ka na dito, 1, 2. So, since meron ka dito, may mga activities ka pa dito, top to bottom din ang pag-number mo. Tulad yan. Since dito yung part na 1, and then meron kang tatlong events dyan, 2, 3, 4 mo yung nanumberan. So, ito yung pa 5. Nagets? Left to right and top to bottom, ibig sabihin 1, 2, 3, 4, 5. Parang ganon, ha? So, hindi pwedeng 1, nilagay mo dito yung 2, nandito yung 3, nandito yung 5, nandito yung 4. Hindi pwedeng ganon. So, left to right, top to bottom. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ganon. When a group of n parallel activity starts from the same event and ends with the same subsequent event, n1, parallel activities in the group should be joined to be subsequent event with dummy activities for identification purposes. So, kapag na siya, kunyari itong event, itong activity C and D is tapos na talaga, wala na siyang susunod pa na gagawin, lalagyan mo na lang siya ng dummy para lang for identification purpose, para makonekta siya. Since yung mga dummy naman na yan is wala naman yung wala naman yung time or activity na nilalagay. So, lang siya, para mas magandang tingnan. Okay? So, para connect talaga siya dito sa 5 na end. Hindi kasi pwedeng tenga. Parang naputo lang dyan yung 3. Kailangan i-connecta mo siya doon. Okay? Intindihan, class? Intindihan ba? Yes po. Okay. Ayan. So, ngayon, magkakaroon tayo ng exercise. So, ito na yan. From the following table of information, draw up precedence diagram or network diagram. Find natin yung critical path and determine natin yung expected duration of the project. So, ito na yan. So, meron tayong activity A to K. Bakit hindi sunod-sunod? A, C, D, E. Okay. Ito ba to? Wait lang. Check natin. O, tama. Hindi nga talaga siya sunod-sunod. So, meron tayong activities A to A, B, C, D, E, J, K. O, hanggang K nga talaga. H, I, J, K. So, hanggang K talaga yung pinakadulo. Yan. So, ito yung mga precedes. Ito yung sinasabi natin, di ba? A precedes C and B. So, pagbabalikan natin yan dito. Tulad nito. Saan ba yun? Yan. A precedes C and B. So, yun, ha? So, si A, si C and B, hindi pwedeng magawa kapag
hindi natapos si A. So, si A is before C and B. So, yun yung ibig sabihin nun, ha? So, kapag gagawa ka ng, ng network diagram, so, ganito itsura nun, if ever. A precedes C and B. So, like, sa A, dalawa yung sunod niya na trabaho, na activity. So, ganun yun, ha? Yung, parang, pinakita ko lang example. Yan. So, si C precedes D. D precedes I. B precedes I. Then, ibig sabihin, dalawa yung papasok sa I. Okay? Papuntang I. Dalawa yan. E precedes F. F precedes J. I precedes J. So, dalawa din ang papasok sa J. Sa J, papuntang end. Okay? So, ito na yung katapusan. G precedes H. H precedes K. K papuntang end. Ibig sabihin, dalawang arrow ang papuntang end. Yung J at yung K. So, magkakaroon ka na ng idea. Okay? So, ito yung mga duration. Okay? Ito yung duration. Okay? So, yan. Si A, activity A ay may 4 days duration. Yan, na days lang nila. Si C is may 12, 2, 5, 3, 8, 12, 9, 1, 3, 15. So on and so forth. Okay? So, wait lang class ha, kasi yung baby ko nasa akin. Kung paano makapagsulat nito. Dali lang. Iwan ko muna ng paraan. Wait lang. Ayan. So, ito. Ano ba ito? Magtago ka na. Ayan. So, solution natin. So, ito lang parang mga ano lang to, mga advice lang. Hindi pa ito nagdadak. Ayan. Use pencil in constructing precedence diagram. So, para pwede kang magbura-bura, pwedeng lapis. Activities without predecessors are placed at the start of the network. Ibig sabihin, yung mga activities daw na wala dito, siya yung start. Siya yung nasa left side. Okay? Activities with multiple predecessors are located at path intersection. So, yan. Kapag madami kang predecessors, medyo nasa gitna-gitna ka. So, start with a single node and end with a single node. So, ito yung importante to. So, mag-start ka sa unang node lang at mag-end ka sa isang node lang din. Avoid having paths that cross each other. So, bawal yung intersection, okay? Number nodes from left to right. So, kailangan mong numberan from left to right. Activities should go from left to right. Okay? And use only one arrow between one pair of nodes. Okay, so one arrow lang between any pair of nodes. Okay. So, ito muna try natin tong gawin. So, sabi niya, kung ano daw yung activity na wala dito, yun yung start. Diba? So, examining the table of information, letter A, E, and G ay wala dito. So, paano natin nalaman? Check nyo, ano nyo, bigkasin nyo yung alphabet, diba? A, wala yung A. So, nandito yung B, C, D. Yung E, nandito. Wala yung E, oh. Diba? E. F, G, wala yung G. Nandito yung G. H, I, J, K. Okay? So, ibig sabihin, ang mga wala ay itong A, ano ba yan? Dali lang. Hirap naman ano nitong pen na to.
Yan. Ibig sabihin, dito na naman yung anak ko kasi. Erase all. Ibig sabihin, itong A, E, and G yung mga start. Okay? So, and then, yung A precedes C and B. Kung mapapansin nyo, yung A, dalawa. Yung papasok sa kanya. Di ba yung kanina pinakita ko sa inyo? Ibig sabihin, may dalawang path ka dyan. May 1 and 2 path ka. Tapos, E precedes F. So, isa lang. So, pangatlong path to. Pangatlong path. And G precedes H. Diba? So, pang 4 na path. Okay. So, yan. So, paano tayo gagawa ngayon ng network dyan? So, starting tayo dito. Siguro ito. Yung event start natin. Start. Lagyan mo ngayon ng start. So, meron ka ngayong tatlo. A, E, G. Ibig sabihin, meron kang tatlong arrow. Isa. Dalawa. Tatlo. So, ito yung gawa ko ngayon ng event node. Siyempre, lalagyan mo ng arrow yan, ha? Huwag mo kalimutan. Yan. So, this is A. This is E. And this is G. So, pwede mo yan ngayon lagyan ng equivalent days nila. So, A is 4 days. E is ilan? 3. Diba? G is 1. Yan. So, ngayon, may tatlo ka na dyan. Ganon, okay? So, for that, kailangan muna natin gumawa ng ano to? Anyway. For that, kailangan nating malaman yung mga paths. So, gawa tayo muna dito. Path. So, meron ka ngayong path 1, 2, 3, 4, diba? So, yung path 1 mo is nagko-consist ng A. A yung start, diba? A precedes C. Ito, diba? So, dito, kita nyo, yung A, C, at may A at B din. So, lagay mo muna dito para hindi tayo malito. A and B. Okay. So, dito muna tayo sa A at C. Okay, sa A to C. So, may C ka dito. Yung C na yan, hanapin mo yan dito sa activity. Ito. So, yung C na to, ano yung next niya? D. Okay, so D. So, yung D na yan, ano yung next? I. So, si I, anong next kay I? Ito, si I, oh. Yan. So, next kay I is J. So, ngayon, hanapin mo ngayon si J dito, papuntang end. So, alam mo na. So, kukonek-connect mo ngayon yan. A, C, papuntang D. Tapos, si D, papuntang I. Si I, papuntang J. Si J, papuntang end. So, yan na yun. A, C, D, I, J. So, yan yung isang path. Okay? So, next, yung AB naman. Si B, so, check natin. Baka nalilito na kayo. Burahin naman natin. Ito, burahin natin. Para dito malito. Yan. Yan. So, next is AB. So, si B, hanapin mo si B. Ito, si B, papuntang I. So, AB, I. Next, si I, papuntang J. Tapos, si J, end. So, AB, I, J. Okay, so J. So, ito duration. Lagyan natin ng duration. Okay. So, ito muna, A, C, D, I, J. Si A is 4 plus C is 12 plus D is 2 plus ano pa? C, D, I is 12 plus
J is 9. So, equals. Ano nga, plus nga class 4 plus 12 plus 2 plus 12 plus 9. Anyone? Paki-calcu. Anyone? Ilan? 39 po. Ayan, 39 days. Ito naman, A, B, I, J. So, si A is my 4, si B is my 5. Check nyo na lang yung table, ah. Si I is my 12, si J is my 9. 4, 5, 12, 9. Ilan? 4 plus 5 plus 12 plus 9. 30 po. 30. Okay. So, next natin is, so, tapos na tayo sa path A na may dalawang precedes. So, dito na tayo sa path E na start and path G naman dito. Si path E precedes F. So, dito. So, hindi ko na burahin na. Sundan nyo na lang. E precedes F. Ayan, di ba? E, F. Wait lang, anak ko. Ayan. Tapos, saan napunta? Yan. F precedes J. Dito, base sa table, ha? And J, end na agad. So, E is may equivalent na 3 days plus F. F has 8 days plus J has 9 days. So, 3 plus 8 plus 9, ilan? 3 plus 8 plus 9. 20 po. 20. Ayan, 20 days. And dito naman tayo sa next na path. G precedes H. Ito daw, G precedes H and H precedes K. Tapos end na. So, G, H, K siya. G, H, K. So, si G ay may 1 day plus 3 days plus 15 days. So, 18, 19. So, 19 days. So, based dito sa question, saan na yun? Find the critical path kung ano yung longest path, which is 39 days. Diba? So, malalaman natin. So, yung path ACDIJ is yung pinaka critical path natin. Itong 39 days. Okay. Ayan. Ayan. So, naintindihan, class? So, ngayon, magpo-proceed tayo dito sa drawing na ng network. So, since alam na natin yung path, medyo magagets na natin yung paggawa ng network diagram. So, si A daw proceeds C. Ay, dito na lang. Si A precedes C and B. So, ibig sabihin, dalawa. Dalawa ngayon yung arrow mo. C. Ayun ba yun? Sorry. C and B. So, this is C. So, ito naman yung B. Okay? Next. Try natin munang gawin itong next. Si C daw, pupunta kay D. And, okay, pupunta siya kay D. So, try natin dito ang gumawa. So, D. Okay, A, C, D. Tapos, I, punta siyang ayun kay I. And kay J. Ito, try natin dito. J. J. Tapos, ito yung end. Okay? So, yun. So, next.
Si B, dito naman, next, A, B, I, J. So, A, B, ito na, I, J. So, itong sakto. Yung next na path, A, B, I, J. So, ito yon. Pag ganun din. So, ibig sabihin, dito sa event na to, dalawa yung pumasok, B and D, bago mag-I. Okay, so ito yung class, oh, kung mapapansin nyo. So, may arrow ko, itong I. May dalawang I dyan, ibig sabihin, may dalawang activity bago. So, ito yung dalawa, yung D at B. Okay. Next, E. E daw is precedes ng F. So, and then, papuntang J. Oh, so, ito na yung F ngayon. So, tingnan nyo, napakahaba ng F. Pero hindi ibig sabihin, mahaba yung duration niya. F. Kasi E, F, J. Tama, di ba? E, F, J. E, F, tapos pupunta ngayon sa J. End. Okay? And then, next is G, H, K. So, ngayon, may dalawa ka ngayon dito. So, H, papuntang K. Ba yan? Lumayo pa. I-connect nyo na lang, ha? So, this is H, this is K. So, ayan. So, ganyan, parang ganyan ang magiging itsura ng ating network diagram. Okay? So, medyo magulo lang yan dahil naka-laptop ako. Pero, kung siguro sa notebook ninyo, hindi yan ganyan kagulo. Okay? So, naintindihan, class? Ganyan siya, ha? So, ayan. So, ito yung ginawa natin kanina. Okay. O, ito rin yan. So, mas maganda lang siya kasi computerized. So, ayan. Next is, ayan. So, yun, sinasabi, 39. Ibig sabihin, ito yung pinaka-critical path natin, A, C, D, I, J. So, meron tayong 39 days. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Kung sakali mang maganda ang inyong pagkakagawa, ganyan ang itsura ng inyong network diagram. So, kung titingnan ninyo yan, meron dyan, nilagyan niya na ng duration, yung pinaka-network diagram. Kung mapapansin nyo, dito. Isa na yun. Ito, may mga D is equal to 2, yan. Ito, 12 days, 5, yan. Yan. So, kung, ayan, 4, 3. So, malalaman ninyo yung duration niya is 39 days. Based dito sa ACDIJ, ito yun. ACDIJ. Ito yung pinaka-longest path na magkakaroon ka ngayon ng 39 days. Ako, 10 minutes. Well, okay, tapos naman na tayo. So, naintindihan, class? Naintindihan ba, class? Hello? Yes po. Ayan. So, yan. Sample yan, ha? So, tandaan nyo lang dapat from left to right ang from left, papuntang right, and then from left to right, and then from top to bottom. Okay? So, dito, pwede mo na yung number ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, since nandito siya. Tapos, 7, 8, 9. Okay? So, from that, ang pinaka-critical path mo ngayon is 1 to 2 to 5 to 7 to 8 to 9. So, yan yung critical path mo. Okay? So, napansin nyo pag na-numberin ko left to right, top to bottom. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6, 7, 8, 9. Okay? So, ganyan, ha? So, ayan. Ito na yung pinaka-complicated naman ito na sample. Kaya itong, meron kasi kayong assignment. Yan.
kung meron kayong libro ni Max Fajardo, ayan, problem exercise 1 to 10, page 104 to 108. Construction management ni Max Fajardo. Ayan. So, isulat nyo siya sa inyong notebook and then upload ulit. Gagawa na lang ako dun sa classroom natin kung paano nyo siya masasubmit. Okay? So, kung wala kayong libro, i-send ko sa inyo yung yung PDF. Medyo pinicturean ko kasi siya tapos in-upload ko siya as PDF yung exercise 1 to 10. And isi-send ko na lang rin doon sa ating Google Chrome. Okay, so yan. Bibigyan ko kayo ng 2 weeks bago nyo masubmit. Pero, not necessarily na, sa ano lang yun pinaka-late submission nyo is for 2 weeks. Pero kapag masubmit nyo siya next week, mas maganda. Okay, so bibigyan ko kayo ng 2 weeks for that. 2 weeks. So, kailan yung 2 weeks nito? December December. Paki-check nga sa calendar. Ilan? Kailan? 13 po. Ayan, December 13. December 13. So, yan. Yung pinaka-late na submission nyo is December 13. So, madali lang naman yan. And isulat nyo siya sa sa notebook ninyo and picturean nyo dun, ha? So, check natin kung stop sharing ko na, ha? Okay, wait lang.